Michelle Gumabaw at Bernadette Pons, hindi pinagkakatiwalaan ni Coach Sherwin Meneses? Bakit kaya? Pagbangko nito sa dalawang hot-handed spiker ng CCS, dahilan nga ba ng pagkatalo nito? Commentator na si Neil Flores ni Real Talk si Kyle Negrito? Netizen, natuwa sa ginawa ni Flores. Tots Carlos, hindi umubra kay Jonas Sabete. At Brooke Vansicle, hinangaan ng Creamline players at fans. Lupasay ang libo-libong taga-suporta ng ice cream team sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna matapos umuwing luhaan ng CCS dahil pinataob sila ng Petrogas Angels in 5 drilling sets sa mga score na 25-15, 18-25, 26-24, 19-25 at 13-15. Dahil sa pagkatalo ay bumaba ang ranking ng Creamline sa team standing with 6-2 win-loss record. Music to my ears ayon sa netizen ang naging komento ni PVL Sports analyst na si Neil Flores. Sa isang senaryo kasi sa set 5 ay nagbitaw ng isang makahulugang komento si Flores na ikinatuwa ng maraming netizen. That was a good set from Gemma Galanza. That's the type of set that Eliza Valdez wants. Ayaw niya yung masyadong sagad sa antena and ayaw din niya yung masyadong mabilis. You have to give her the right amount of height and speed para makadiskarte din siya mid-air. Ayon pa sa ibang ice cream fans na tila patama ito ni Flores sa mga sets ni Kyle Negrito na halos dumikit na sa net. Naging viral si Negrito sa netizen dahil sa mga nakakalitong sets nito. Instead na malito kasi ang mga kalaban ay mismong players ito ang naguguluhan sa mga bato nito. Dagdag pa ng ibang supporters na delikado raw ang mga set na malapit na sa net dahil nakasalalay dito ang ikakapahamak ng players pag nagkamali ng landing. Madalas nga nating makita na halos lahat ng spikers ni Kyle ay nag-a-adjust sa mga sets nito. Ika nga ng isang CCS fan sa X, kung si Gia ay nalilito mga kalaban sa sets nito, ay siya namang kabaliktaran ni Negrito. Kakampi ang nalilito sa mga bato ni Negrito. Hindi naman nakaporma si Tots Carlos kay Jonas Sabete. This game ay bantay sarado si Tots Carlos, kung saan back to your face madalas ang bola nito. Nakapagtala ng 15 points si Kaloy sa match na ito. Malayo ito sa kanyang 38 points against Signal HD Spikers. 21 points naman ang naikubra ni Jonas Sabete. Nag-viral naman sa netizen ang maling diskarte ni Coach Sherwin sa kanyang mga substitution. Maganda ang ipinakitang performance ni Michelle Gumabaw sa first 2 sets kung saan babad ito. Lalo na sa set 2 kung saan tanging si MG na lang ang nakikipagpalitan ng puntos kay Brooke. Wrong move daw na ibangko si MG dahil may laro ito. Bakit hindi na lang daw isa kina Eliza Valdez o Gemma Galanza ang pinalitan since hirap na hirap ang mga itong pumuntos? Ganon din ang mga komento ng ilang fans kay Bernadette Pons. Si Pons na naging turning point ng CCS sa set 3. Si Pons na nakapagbigay ng service ace sa crucial point. Dahilan para masilat ng CCS ang ikatlong set. Pagsapit ng ika-4 na set ay nakagawa ng mahahalagang puntos si Pons. Hindi man nila nakuha ang set na ito, ay nagpakita pa rin si Pons ng tatag ng loob upang pahirapan ng Petrogas. Nagulat na lang ang lahat sa pagpasok ng set 5. Instead of Pons ay si Eliza Valdez ang ibinabad ni Coach Sherwin. Inuna naman ng papuri si Brooke Vansicle sa kanyang sportsmanship to Pangs Panaga. Nangyari ang mislanding ni Vansicle sa set 2 kung saan kamuntika na niyang masira ang landing ni Pangs Panaga. Thank God at walang nangyaring aberya. After the incident, ay humingi ng apologize si Brooke kay Pangs kung saan ayon sa netizen ay mabait daw at may sportsmanship itong si Brooke. All in all play ay nakapagtala ng career high itong si Brooke with 29 big points.
Marami naman ang nakapansin na tila iisang hulmahan ginawa itong si Brooke Vancicle at Michelle Gumabaw. Ika nga ng ilan ay magka-look-alike daw ang dalawa. Si Brooke Vancicle daw ang morena version ni Michelle Gumabaw, habang si Michelle ay Pisay. Ikaw kahok, nagagandahan ka rin ba kay Brooke Vancicle? Comment your thoughts down below. Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Cool Smashers. Parang ito yung season na parang walang bilib sa amin. Madaming walang bilib sa amin. Ganun. Bilang lang yung talagang nagtiwala talaga. Tsaka ang daming talak kay Kyle. Ganto, ganyan. Parang, ha? Anong kala nyo kay Kyle? Hindi marunong mag-volleyball? Ganun. Diba? And, meron man lapses si Kyle, pero hindi ganun kadali yung ginawa niya for the team na dalhin din kami sa dulo. Diba? Sobrang hirap na-pressure talaga kasi syempre Ate Gia yung papalitan niya and alam naman natin si Ate Gia kung gaano kagaling. Diba? And si Kyle ngayon lang din siya ulit after ilang years na naglalaro siya. Diba? U-up lang siya na nababad. Ngayong taon lang siya, ngayong season lang siya ulit nakapaglaro. Hindi ganun kadali, guys. Kasi iba din talaga yung feeling. Kunyari kung ako yung athlete, tapos ngayon lang ako ulit maglalaro. Iba yung feeling kasi na buong taon ka naglalaro eh. Compare dun sa nasa bench ka. Iba eh. Hindi mo kapa yung court. Iba yung naglalaro talaga. Yung babad ka talaga sa loob ng court. And yun, first conference niya ulit na nakapaglaro siya ng matagal. And buong season pa, diba? Kasi noong 2019, medyo palitan pa sila ni Ate Gia pag nawawala si Ate Gia. Pero ito yung talagang babad na babad siya. Grabe. Parang, yun niya, parang iniisip ko na lang na. And syempre, yun niya, mag-a-adjust din yung spiker sa kanya kasi iba din yung set niya kay Ate Gia. Diba? So, dami talaga din pag-adjustment talaga. Pero, nagawa ni Kyle, nagawa niya yung trabaho niya. That was a good set from Gemma Galanza. That's the type of set that Eliza Valdez wants. Ayaw niya yung masyadong sagad sa antena and ayaw din niya yung masyadong mabilis. You have to give her the right amount of height and speed para makadiskarte din siya mid-air.